Hello guys, ito ang Bingag Dawis. Dap-dap sanctuary ito, walang entrance. Sa unahan ng konti ang Marriott Hotel, pero hindi pa nila pinupush through ang construction. Ang Marriott Hotel Tawala ang kanilang pinupush ng gusto ngayon. Pinaspasan talaga yung trabaho doon, palibhasa andoon ang kasagsagan ng turista. So ito yung site ng Marriott Hotel. Although in a good way, inuna nila ang kalsada, pulidong pulido sa steel bars, hindi tinipid. Hindi maganda ang beach dito, pang-pang, pero madali naman yan i-develop kung may pera, as long na mayroon silang complete paper sa DENR niyan. Okay lang, malaking kumpanya naman itong Marriott. I think this is US base. So the last time I was here, halos ganito na rin, wala masyadong progress. Pero yung kalsada, kompletong-kompleto na. Sulit ang kalsada, unlike what's this? Oceanica, rough road lang yung kanilang access road doon. Although kumikita na sila, hindi man lang nila masiminto yung kanilang kalsada. Pero itong Marriott Hotel, okay na yung kanilang kalsada. Hindi naman siguro ito tatagal. Hindi lang siguro nila pinagsabay ito at saka yung Tawala. So that's how it looks like from afar. Napatapat, maganda naman ang tubig. Maganda rin liguan dyan, especially pag high tide. Sa bandang kaliwa, dyan ang Mithi Resort and Spa. Before ang Mithi Resort, andyan din ang Hinagdanan Cave. Hindi lang makita dahil cave din. Pero may access din sila sa dagat, ang Hinagdanan Cave. Wala lang resort doon. So yan yung kalsada na sinasabi ko guys. Hanggang doon na yan sa may chapel ng Bingag. Pulidong pulido ang pagkagawa niya. Nakita ko ang mga kabilyan yan. Grabe, ilang patong, dikit-dikit. Kurus-kurus yung steel bars. Tapos may ano pa, may gutter pa sa gilid. Yan ang kagandahan dyan.
Hello guys, ito ang Virgin Island na reopen ito noong March 20. Halos isang taon din itong isinara dahil may nagbandal sa mga corals. Ngayon open na, wala na rin yung mga stalls na kainan sa may sandbar. Medyo high tide pa ng oras na ito, pero after 2 hours low tide na lutang na yung sandbar. Magbabayad ka ng 100 sa DENR dito, tapos magbabayad ka rin ng 50 pesos doon sa toilet. I'm not sure what's gonna happen pag nag-open itong restaurant owned by Korean, or nagre-renta ang Korean dito sa restaurant. At least noong magbabayad ka ng 100 sa restaurant managed by Korean, kasama na doon paggamit sa toilet. Mayroon silang restaurant mag-open soon, kasama na doon ang pictorials around the whole island. Hello guys, ito ang Virgin Island na reopen ito noong March 20. Halos isang taon din itong isinara dahil may nagbandal sa mga corals. Ngayon open na, wala na rin yung mga stalls na kainan sa may sandbar. Medyo high tide pa ng oras na ito, pero after 2 hours low tide na lutang na yung sandbar. Magbabayad ka ng 100 sa DENR dito, tapos magbabayad ka rin ng 50 pesos doon sa toilet. I'm not sure what's gonna happen pag nag-open itong restaurant owned by Korean, or nagre-renta ang Korean dito sa restaurant. At least noong magbabayad ka ng 100 sa restaurant managed by Korean, kasama na doon paggamit sa toilet. Mayroon silang restaurant mag-open soon, kasama na doon ang pictorials around the whole island. Hello guys, ito ang Lubuk River. Marami ang nagkaroon ng hanap buhay dito. Mga may-ari ng bangka, restaurant, ang LGU ng Lubuk, pati ako, tour driver, nakinabang ako dito. Ang mga tour driver dito, 100 per head bawat pasahero na sasakay. Na tapat na walang ulan, kaya super linaw ng tubig. Although mababa ng konti, swimmable naman ang ilog na ito. I'm just not sure bakit nawawala yung mga stand-up paddleboard dito. Dati kasi maraming nag-stand-up paddleboard dito or kayak, pero wala na masyado ngayon.